Sa kanyang bagong anyo bilang Cloud Mage, lumutang si Chen ng mataas sa himpapawid at pinakawalan ng isang malawakang spell na tinatawag na Frost Spike. Bumuhos ang napakaraming matutulis na yelo mula sa langit at nagdulot ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog, dahilan upang magkawatak-watak at umatras sa mga Phantom Lioness, ang iba ay patungo sa Lion King boss. Habang pinagmamasdan niya ang kaguluhan mula sa itaas, napansin niyang bagamat mahina ang mga mage sa malapitang labanan, lubos naman nilang nakokontrol ang buong battlefield gamit ang kanilang malalayuang pag-atake. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang atensyon sa Lion King at pinadalhan ito ng puro yelong sibat mula sa himpapawid. Ngunit bago pa man tumama ang mga ito, muli na namang naglaho ang halimaw gamit ang special ability nito at lumitaw sa ligtas na lugar. Habang muling nagsasama-sama ang Lion King at ang mga Lioness, isang napakalaking umiikot na hangin ng nagyayelong enerhiya ang biglang lumitaw sa kanilang paligid at ikinulong ang buong grupo. Natuwa si Chen at napansin na dahil naipasok niya ang mga ito sa kanyang kill zone, tuluyan na niyang napigilan ang kanilang hit and run tactics. Naramdaman ng Lion King ang panganib at nag-angat ito ng tingin. Nakita nito si Chen na bumubuo ng isang dambuhalang bola ng nagyayelong enerhiya na tinatawag na Frost Blast Bomb. Malamig na sinabi ni Chen na wala nang matatakbuhan ang mga ito. Nagpakawala ng desperadong atungal ang Lion King habang ibinabato ni Chen ang higanteng ice bomb pababa. Nang sumabog ito sa lupa, nilamon ng nakakasilaw na puting liwanag at matinding lamig ang buong lugar. Paglaho ng liwanag, nakita ang tunay na lakas ng spell, ang Lion King at ang buong pangkat nito ay tuluyang nagyelo sa loob ng matataas at matutulis na haligi ng yelo. Nang tuluyang maipit ang kanyang mga kalaban, mabilis na nagpalit muli ng klase Chen at isang kumikislap na kulay rosas na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Nagliwanag ng bughaw ang kanyang mga mata habang may kumpiyansa niyang sinabi na ang labanan sa unang palapag ng Devil Tower ay tuluyan ng matatapos. Ginamit niya ang kanyang Stellar Warrior class, tumalon patungo sa mga nagyelong halimaw, at pinakawalan ng isang napakalakas na pababang pag-atake na tinatawag na Triple Gravity Strike, madaling hiniwan ng enerhiyang talam ang mga nakulong na Lioness, winasak ang kanilang mga bilangguan ng yelo, at pinatay ang mga ito sa isang bagsakan. Ang mga natalong halimaw ay naglaho bilang maitim na ulap habang si Chen ay nanatiling nakatayo bilang nagwagi sa tabi ng bumagsak na Lion King. Kinumpirma ng sistema ang kanyang tagumpay na umabot siya sa level 24, at nakatanggap siya ng ilang Phantomine Bones at isang pambihirang Rare Heart bilang gantimpala. Pagkatapos ay lumitaw ang isang bagong mensahe sa ibabaw ng bangkay ng Lion King na nagsasabing handa na itong ma-devour. Tumayo si Chen sa ibabaw ng patay na halimaw at nagtipon ng isang liwanag sa kanyang kamay habang sinisimulan ang proseso ng pagsipsip. Namula ang kanyang mga mata habang itinuon niya ang kanyang enerhiya sa bangkay, nais malaman kung anong evasive class ang ginamit ng halimaw laban sa kanya. Nang i-activate niya ang kanyang absorber ability, isang umiikot na ipoipo ng madilim na pulang enerhiya ang hinigop niya mula sa katawan ng Lion King at pinagsama sa kanyang kamao. Unti-unti itong naging isang bagong system card na lumitaw sa kanyang palad. Nang tingnan niya ito, nakita niyang ang class ng Lion King ay ang Star Beastmaster. Ipinaliwanag ng card na ang pangunahing kakayahan nito ay ang sapilitang pakikipagkontrata sa ibang halimaw at ang agarang pagte-teleport sa mga ito sa iba't ibang bahagi ng larangan ng digmaan. Habang sinusuri ang Stellar Tamer card, napagtanto ni Chen na ngayon lamang siya nakakita ng ganoong klase ng class. Dahil dito, naunawaan niya kung bakit iniiwasan ng Lion King ang direktang labanan. Napag-isip-isip niyang sadyang mahina lamang ang base stats ng halimaw kaya napilitan itong magtago sa likod ng mga teleporting minions nito. Habang binabasa ang mga kakayahan ng card, inamin ni Chen na ang Stellar Warp, ang kakayahang mag-teleport, ay tunay na napakalakas. Naging interesado rin siya sa kakayahang Astral Spirit Pact, bagamat nakadepende ito sa pananakot at pagpapasuko ng target upang gumana. Napagtanto ni Chen na kung gusto niyang magkaroon ng sarili niyang contracted beast, kakailanganin niyang gumamit ng isang napaka-agresibo at nakakatakot na paraan. Bigla na lamang nabasag ang tila mabituing kalawakan sa paligid niya at napalitan ng nakakasilaw na liwanag. Nagulat siya habang biglang nagbago ang buong kapaligiran, tuluyan nang nawala ang ilusyon at nahayag ang tunay na anyo ng unang palapag ng Devil Tower, isang napakalawak na disyerto na puno ng mga gumugulong na buhanginan. Habang pinagmamasdan ang tigang na kaparangan at ang napakaraming naglalakihang kalansay na nakakalat sa buhangin, napaisip si Chen kung anong uri ng sakuna ang Sumire sa lugar na iyon. Isang kumakalansing na tunog ang nakakuha ng kanyang pansin mula sa isang kalapit na buhanginan.
Dahan-daang bumukas ang isang patayong bitak at naging isang nagliliyab na portal, hudyat na opisyal nang nabuksan ang daan patungo sa ikalawang palapag. Habang naghahanda siyang umalis, isang mapanuring titig at mahinang ungol mula sa mga anino sa kanyang likuran ang nagpagulat sa kanya. Agad siyang lumingon at sinundan ng dalawang kumikislap na kulay rosas na mata hanggang sa isang malaking tadyang ng kalansay na nakabaon sa buhangin. Sa loob nito ay may isang munting lion cub na mabalahibo, na patuloy na umuungol ng mabangis kahit nakatali ito ng mga mahiwagang kadena. Tunay na nagulat si Chen nang makitang may isang maliit na leon na nakaligtas sa laban. Sa pag-aakalang ito na lamang ang natitirang kalaban, lumikha siya ng isang punyal na gawa sa kidlat at naghanda upang tapusin ito. Ngunit nang lumapit siya, may napansin siyang mahalagang detalye, dahil hindi naglaho ang munting leon nang mamatay ang Lion King, nangangahulugan itong hindi ito isa sa mga contracted beast ng boss. Masusing tiningnan ni Chen ang mga kadena na mahigpit na nakapulupot sa maliit na nilalang at napaisip kung baka ikinulong lamang ito ng Lion King laban sa sarili nitong kagustuhan. Matapang na tinitigan ni Chen ang munting leon at nagpakawala ng isang nakakatakot na titig, dahilan upang manginig ito sa takot. Ngunit sa halip na saktan nito, mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang kidlat na punyal at winasak ang mga mahiwagang kadena na nagbibihag dito. Nang makalaya, ligtas na bumagsak ang munting leon sa buhangin. Tinalikuran ito ni Chen at mahinaong sinabing ibinabalik lamang niya rito ang kalayaan nito. Habang naghahanda siyang umalis, tinanong niya ang maliit na leon kung ang wasak na lugar na yun ba ang dati nitong tahanan habang pinagpag ng leon ang alikabok sa kanyang balahibo. Tahimik na nagmuni-muni si Chen tungkol sa sakit ng mawala ng mga mahal sa buhay at makita ang lahat ng pinapahalagahan mong maglaho. Habang nakatitig sa kanya ang munting leon, inamin niyang alam na alam niya kung gaano kasakit ang ganoong pakiramdam. Habang naglalakad papunta sa portal, pinayuhan niya ang munting leon na manatiling buhay at magpatuloy sa paglalakbay nito. Sinabi niyang oras na para siya ay umakyat sa susunod na palapag. Bigla namang lumitaw ang isang kumikislap na system interface sa tabi ng kanyang mukha, nakasaad dito ang isang beast contract request. Dahil ang halimaw mismo ang kusang nag-alok ng kontrata, ang posibilidad ng tagumpay ay 100%, ipinakita rin ng sistema na ang kontratang ito ay magbubukas ng dalawang passive skill, ang una ay magbabahagi ng experience upang mapataas ang stats ng alagang halimaw, at ang pangalawa ay magbibigay kay Chen ng kakayahang makita ang paligid sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang alaga kapag ito ay nasa panganib. Huminto si Chen at lumingon, tunay na nagulat sa hindi inaasahang abiso. Nakaupo ang puting lion cub sa buhangin at nakatingala sa kanya habang ipinakikilala ito ng sistema bilang Lion King Leo. Tinanong ng sistema kung tatanggapin ba niya ang kahilingan ng nilalang na maging kanyang contracted beast. Tinitigan ni Chen ang maliit na leon at tinanong kung talagang nais nitong samahan siya. Sumagot ang munting leon ng isang matatag at malakas na ungol. Habang nakatayo sila sa harap ng nagliliyab na portal, ipinaliwanag ni Chen na balak niyang akyatin ang Dreadspear at binalaan ng leon na lalo lamang lalakas at magiging mapanganib ang mga halimaw sa bawat palapag. Sinabi niyang maaaring masaktan siya o mamatay, at hiningi ang huling desisyon nito. Muli namang umungol ng malakas si Leo bilang sagot. Nang makita ang matatag nitong pasya, tinanggap ni Chen ang kahilingan nito. Biglang nagliwanag ang kanilang mga mata ng isang kulay rosas na pentagram, at ipinahayag ng sistema na matagumpay nang naitatag ang kontrata sa pagitan nila. Ipinakita ng system ang Star Beastmaster at ang kakayahang Astral Spirit Pact, na nagbibigay ng kakayahang gumawa ng sapilitang kontrata gamit ang pananakot. Gayunpaman, may kapalit ito, kapag namatay ang Master, mamamatay rin ang contracted beast. Na-activate din ang dalawang passive skill, ang una ay nagpapalakas sa stats ng alagang halimaw at naghahati ng experience, habang ang pangalawa ay nagbibigay sa master ng kakayahang makita sa pamamagitan ng mata ng kanyang alaga kapag ito ay nasa panganib. Bukod dito, na-unlock din ang Stellar Warp, na nagpapahintulot kay Chen na mag-teleport papunta sa kanyang alagang halimaw o kaya na may ipatawag ito sa anman. Matapos maging opisyal ang kanilang ugnayan, napangiti si Chen at sinabing oras na para umalis. Masiglang tumakbo si Leo sa kanyang tabi habang papalapit sila sa nag-aapoy na portal. Bago sila pumasok, binigyan ni Chen si Leo ng isang simpleng utos. Sa oras ng labanan, ang tanging dapat nitong isipin ay ang manatiling buhay. Pagkatapos nito, sabay silang tumawid sa nagliliyab na lagusan. Paglabas nila, napunta sila sa isang mabatong talampas sa loob ng isang napakalawak na mundong nasa ilalim ng lupa, na napapalibutan ng nagbabagang bato at mga haligi ng kumukulong lava. Habang pinapawisan ng husto, sinabi ni Chen na halos matuno na siya sa sobrang init ng lugar.
Habang sinusuri nila ang paligid, sumilip si Leo sa gilid ng isang malalim na bangin na puno ng lava. Inamin naman ni Chen na wala siyang ideya kung ano ang naghihintay sa kanila sa ikalawang palapag, ngunit biglang may kakaibang paggalaw sa may lava na ikinagulat ng munting leon. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog, at agad na nagbabala ang mga instinct ni Chen, na mula ang kanyang mga mata habang naramdaman niya ang isang napakalaking banta. Bago pa man siya makapaghanda, isang napakabilis at nakakatakot na pag-atake ang dumiretso sa kanyang dibdib na bumutas dito, at agad siyang pinaslang. Bigla na lamang napabangon si Chen mula sa kanyang higaan sa totoong mundo na hingal na hingal. Napagtanto niyang napatay siya kaagad nang hindi man lamang nakita kung sino ang umatake sa kanya. Nalito siya sa napakalakas na kapangyarihan ng halimaw na yun. Habang nanginginig pa rin sa alaala ng kanyang kamatayan, napaisip siya kung anong klaseng nilalang ang naghihintay sa ikalawang palapag ng tore. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang tinig ng kanyang kapatid na si Sion, na tumatawag mula sa labas ng kanyang silid at nagsasabing handa na ang almusal. Paglabas niya, nakita niya ang isang masaganang almusal na may ramen at sariwang mga prutas. Sinabi niya kay Sion, na kasalukuyang naghahanda ng kanyang bag, na napakarami nitong inihandang pagkain. Habang kumakain ng tinapay, sinabihan siya ni Sion na siya na ang maghugas ng mga pinggan at magsampay ng labada. Habang isinusukat nito ang kanyang mga sapatos, nagtanong si Chen kung saan ito nagmamadali ngayong bakasyon. Sumagot si Sion na papasok siya sa isang summer job. Nag-aalala, sinabi ni Chen na siya na ang bahala sa kanilang gastusin at hindi na kailangan pang magtrabaho ng kanyang kapatid. Ngunit ngumiti lamang si Sion at sinabing dahil sa mga tagumpay ng kanyang kuya, ayaw niyang siya lamang ang walang ginagawa. Dagdag pa niya, napaka-boring kung magpapalipas lamang siya ng buong tag-init nang walang ginagawa. Masaya niyang pinaalalahanan si Chen na huwag kalimutang gawin ang mga gawaing bahay bago siya umalis. Sinunod ni Chen ang mga bili ng kanyang kapatid, hinugasan niya ang mga pinggan at isinampay ang basang mga damit sa sala. Matapos gawin ang lahat ng gawaing bahay, napaisip siya na noon pa man ay ganoon na talaga si Sion. Habang nakatingin sa isang naka-frame na larawan nilang magkapatid, hinangaan niya kung gaano katatag at katibay ng kanyang kapatid. Nakakatawa mang isipin, kahit hindi pa ito ganap na matanda, madalas niyang maramdaman na ito pa ang nag-aalaga sa kanya. Ngunit agad ding bumigat ang kanyang isip dahil sa mga responsibilidad na naghihintay sa kanya. Kapag natapos na ang lahat ng usapin sa paaralan, kailangan niyang harapin ang Demon King Wrath. Alam niyang ang laban na iyon ay maglalayo sa kanya kay Sion sa loob ng mahabang panahon. Nang maalala niya ang ngiti ng kanyang kapatid, inamin niyang ito lamang ang taong hindi niya kayang tigilan ang pag-aalala. Biglang may naisip siya, idinikit niya ang kanyang mga daliri sa kanyang sentido at sinubukan ang isang eksperimento. Nagliwanag ng kulay rosas ang kanyang mga mata habang ginagamit ang kanyang kakayahan, isang portal ang biglang lumitaw, at mula rito ay nahulog palabas si Lion King Leo, na ligtas na bumagsak sa loob ng kanilang bahay. Napatingin si Chen dito nang may matinding pagkagulat. Hindi siya makapaniwalang kaya pala niyang ilabas ang kanyang contracted beast mula sa Dread Spear at dalhin ito sa totoong mundo. Agad namang naging komportable ang masiglang munting leon, patakbo-takbo ito sa sala at masayang pinagpupunit ang mga tisyo na makita nito. Habang nakatingin sa kanyang system interface, nakabuo si Chen ng isang plano, maaari niyang iatas kay Leo na bantayan si Sion habang wala siya, dahil sa kanilang passive skills. Kapag nalagay sa panganib ang kanyang kapatid ay makikita niya ang nangyayari sa pamamagitan ng mga mata ni Leo at agad siyang makakapag-teleport upang iligtas ito. Naalala rin niyang mahilig sa mga hayop si Sion at madalas nitong alagaan ang mga ligaw na hayop, habang pinagmamasdan ang munting leon, napangiti siya at inisip na perpektong regalo ito para sa kanyang kapatid. Ngunit biglang may malakas na kalabog mula sa kusina na pumukaw sa kanyang atensyon. Nagmadali siyang puntahan ito. Umaasang magugustuhan ni Sion ang bago nitong alaga. Ngunit nang makita niya ang loob ng kusina, agad na naglaho ang kanyang kumpiyansa, ganap na ginulo ni Leo ang lugar, basag ang mga plato. Samantala, sa lungsod habang papalubog ang araw, isang bugso ng madilim na enerhiya ang sumira sa isang security camera na nakakabit sa poste, dahilan upang mawalan ng pagmamatsyag ang lugar. Sa ilalim nito, isang duguan na lalaki ang hawak ang isang sandata na yari sa yelo habang umatras sa matinding takot, at sinabihan na lumayo ito sa kanya. Ngunit biglang lumitaw ang isang dambuhalang demonyong kuko sa kanyang harapan habang hiningi niya ang pagkakilanlan nito. Mabilis na sumugod ang higanteng kuko at walang awang tumagos sa kanyang dibdib. Lumaki ang kanyang mga mata sa sindak habang itinataas siya sa ere ng kumikislap na pulang mga galame,
kasabay nito ay lumitaw ang isang nakakatakot na system interface na may loading bar, na malamig na nagpapakitang ang lalaki ay kasalukuyang dinidever. Pagod namang naglalakad pa uwi si Siyun dala ang mga pinamili niya mula sa kanyang summer job. Napabuntong hininga siya sa pagod dahil sa napakaraming customer sa bubble tea shop. Habang naglalakad siya, napadaan siya sa isang madilim na underpass nang hindi niya alam na yun mismo ang lugar na lumitaw ang halimaw sa ilalim ng sirang security camera. Habang umaalingaw ang kanyang mga yabag, bigla siyang napahinto dahil sa kakaibang presensya. Lumingon siya at nagulat nang may isang tao mula sa mga anino ang malamig na nagsabing sa wakas ay dumating na rin siya. Naghihintay pala roon si Jin Duoksuan, na may hawak na isang malaking palumpo ng pulang rosas, halatang matagal na niya itong hinihintay. Humakbang ito sa kanyang daraanan at iniabot ang mga bulaklak, sinabi niyang masyado itong nagmadaling umalis sa paaralan kaya hindi nito narinig ang kanyang imbitasyon, ipinagmalaki pa niyang nirentahan niya ang buong pinakamataas na palapag ng Purple Peak Tower para sa kanilang dalawa ngayong gabi. Habang nakatingin sa mga bulaklak, malamig na nagtanong si Siyun kung paano nito nalaman ang kanyang tirahan. Mayabang na sumagot si Jin Duoksuan na ang kanyang ama ay direktor ng City Hospital, kaya napakadaling alamin ang ganoong maliliit na detalye. Walang emosyon namang sinabi ni Siyun na magkaiba ang kanilang mundo at huwag na siyang hanapin pa, pagkasabi nito ay tumalikod siya at naglakad palayo. Nainis si Jin Duoksuan at mabilis na hinablat ang kanyang braso upang pigilan siya. Galit itong nagreklamo sa hirap ng pag-book niya sa lugar at tinanong kung balak ba talaga nitong ipahiya siya sa harap ng kanyang mga bisita. Masama siyang tinitigan ni Siyun at sinabing wala siyang pakialam sa reputasyon nito. Direkta rin niyang sinabi na nakakatakot at nakakakilabot ang ginawa nitong pagsunod sa kanya hanggang sa kanilang bahay. Sa sandaling matawag siyang creepy, tuluyan ang nawalan ng pasensya si Jin Duoksuan, sinusubukan naman niyang maging mabuti sa kanya pero iyan lang ang kanyang sinabi. Dumilim ang kanyang mukha at binyantaan niya si Siyun, sinasabing hindi nito alam kung sino ang kanyang kinakalaban at kung ano ang kaya niyang gawin. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pagbabanta, mabilis na gumanti si Siyun at malakas siyang inumpog sa mukha gamit ang kanyang ulo. Dahil sa lakas ng tama, tumilapon si Jin Duoksuan sa lupa habang napasigaw sa sakit at hawak ang kanyang dumudugong ilong, nakatayo sa ibabaw niya. Galit na sinigawan siya ni Siyun at sinabing ipagamot niya ang ulo niya sa ospital ng kanyang ama. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo habang pinagsasabihang huwag na siyang lalapitan muli at nagrereklamong sinira nito ang kanyang araw dahil sa napakawalang kwentang palabas nito. Kinagabihan, sa kanilang apartment sa pag-uwi ni Siyun. Labis siyang namangha nang makita niyang binigyan siya ng kanyang kuya ng isang munting puting lion cub na si Liu. Kumislap ang kanyang mga mata sa sobrang tuwa at agad niyang niyakap ang maliit na nilalang, puno ng pananabik. Tinanong niya si Chen kung saan ito nahanap ang napakagandang munting leon. Ipinakilala naman ni Chen ang alaga bilang si Liu at ipinaliwanag na espesyal na regalo niya ito para sa kanyang kapatid. Labis ang kasiyahan ni Siyun sa ideyang magkakaroon siya ng sariling baby lion. Habang humihilik ng mahina si Liu sa kanyang mga bisig, may isang kakaibang bagay na napansin si Siyun, na tila kakaiba ang munting leon dahil mayroon na itong malaking balahibo sa leeg. Gayong karaniwang sa mga ganap na lalaking leon lamang ito tumutubo, ngunit agad niyang isinantabi ang misteryong yun at sinabi na ipaparehistro niya ito kinabukasan. Habang pinagmamasdan ang paglalambingan ng dalawa, nakahinga ng maluwag si Chen dahil alam niyang magiging ligtas ang kanyang kapatid habang nasa tabi nito ang mabangis na hayop habang siya ay wala. Bigla namang napatigil ang kanyang pag-iisip nang tumunog ng malakas ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang maliwanag na screen at lumitaw ang isang kontentong ngiti sa kanyang mukha habang binabasa ang isang email mula sa Guild Supervision Bureau, nakasaad doon na naaprubahan na ang kanyang aplikasyon. Dahil dito, napangiti si Chen at naisip na maaari nang umusad ang lahat ayon sa kanyang plano, dahil ligtas na ang kanyang pamilya at tapos na rin ang mga kinakailangang papeles, handa na siyang harapin ang susunod na malaking pagsubok, ang graduation tiebreaker duel laban kay Gongting, na gaganapin pagkalipas ng 6 na araw. Makalipas ang 6 na araw, nagsimula ang tiebreaker exam sa labas ng lungsod, sa Greenlight Forest. Inutusan ni Director Gang Xuan ang dalawang kalahok na makinig ng mabuti habang ipinapaliwanag niya ang mga detalye ng pagsusulit. Nakatayo siya sa harap ng isang berdeng portal sa paanan ng isang napakalaking puno at ipinahayag na ang napiling lugar para sa tiebreaker ay isang ligaw o wild dungeon. Ayon sa pinakahuling pagsisiyasat, ang dungeon na ito ay may D-rank na antas. Ipinaliwanag din niya na sabay na papasok sina Chen at Gongting at isasagawa nila ang pagsusulit sa loob ng iisang dungeon.
Binalaan niya ang mga estudyante na ang mga wild dungeon ay hindi pa ganap na namamapa at mas mapanganib kumpara sa mga karaniwang school dungeon. Dahil dito, 3 veteranong miyembro ng guild mula sa raid ang sasama bilang mga examiner. Papasok din sila sa dungeon upang tiyakin ang kaligtasan ng mga kalahok at suriin ang kanilang pagganap, kabilang sa kanila sina Ivan ng Imperial Guild, Yasman Kai ng Divine Eye Guild, at Sato Wote ng Silver Guild. Ipinaliwanag ni Gong Xuan na ang magiging pinal na marka ng mga kalahok ay ibabatay sa magiging obserbasyon ng 3 examiner na ito. Samantala, ipinapalabas ng live ang pagsusulit sa isang madilim na VIP room sa akademya. Habang pinapanood ang screen, napangisi si Gong Lin at tahimik na umaasang maayos na maisasagawa ng 3 examiner ang kanilang lihim na kasunduan upang matiyak na magiging malinis ang trabaho at walang maiiwang bakas. Sa parehong silid, tinanong ni Principal Yuan Long si Vice Chairman Carl Cavendish kung bakit nasa akademya pa ito gayong natapos na ang opisyal nitong ischedule 2 araw na ang nakalipas. Tumawa lamang si Carl habang pinapanood sina Chen at Gong Ting sa screen. Sinabi niyang wala nang mas kawili-wili pa kaysa sa pangyayaring iyon at inamin na ilang taon na ang lumipas mula nang makakita siya ng 2 tunay na henyo na maglalaban, kaya hindi niya yun palalagpasin. Itinuro ni Director Gong Xuan ang Berding Portal at malakas na idineklara ang opisyal na pagsisimula ng graduation tiebreaker exam. Taglay ang matinding determinasyon, nagsimula ang laban ni Chen at Gong Ting. Walang pag-aalinlangang sabay silang naglakad papasok sa kumikislap na portal. Paglabas ni Chen sa kabilang panig, nababalutan pa siya ng natitirang berdeng enerhiya ng portal. Sandaling napahinto ang dalawa nang nakapasok sila sa Devil's Cave. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang madilim at nakapanghihilakbot na tanawin na puno ng mga tuyong puno. Malapit sa pasukan, sinuri ng mga examiner ang paligid, napansin ni Yasmin na tila isa itong flower-type dungeon. Samantala, inalok ni Ivan si Sato ng sigarilyo ngunit agad siyang sinaway nito at pinaalalahanang nasa trabaho sila at ni-record sila ng camera drone. Bigla namang umalingaw-ngaw sa isipan ni Chen ang isang malakas na ugong. Gulat siyang napatingin habang may maliwanag na pulang hologram na lumitaw mula sa kanyang harapan at tinanglawan ng pulang liwanag ang kanyang mukha. Nagpakita ang system ng isang malaking babala na nagsasabing may napakadelikadong nilalang na nasa malapit. Labis na nagulat si Chen dahil ito ang unang pagkakataong nagbigay ng ganoong kaseryosong babala ang kanyang demon heart.